nami-misconduct po siya na disrespectful. Kahit nag-explain lang naman po ako ng side ko. So, ganun po agad yung tingin. Sumasagot ka na. Wala kang respeto, ganyan. Parang ang hirap din. Paano mo hinahandle yun? Okay lang po. Kasi alam ko naman po sa sarili ko na hindi po yun yung intention ko. Sumasagot ka din kasi sa social media. Opo. Di ba, dinidefend mo yung sarili mo? Yeah. And ang medyo hindi naiintindihan ng mga tao sa'yo is sumasagot ka for Kaloy sa family. Yeah. Di ba? For Yes, Carlos. So parang ang dating nila is, syempre girlfriend, hindi pa asawa. Girlfriend ka lang. Oo, ganun. Parang di ba, talagang teka muna, hindi pa asawa pero Opo. ikaw ang nakikipaglaban. I'm just really standing up po. Hindi ko din po kaya makita na ginaganon si Kaloy po. So sa akin po, sa sobrang palaban ko, ay hindi pwede to, mali yan, ganyan. Paano yun na may misinterpret ka ng mga tao? Di mo misinterpret mo, hindi naman nga yun yung intention ko eh. I'm just standing up for someone that I love and for what's right. I'm just telling the truth po, ganun. Okay, so ang iba naman ang tanong is, there is a way to fix this privately? And we did po. We tried. So for the past 2 years, so madaming beses po nag-reach out. So first was my auntie po, tsaka sa cousin ko. And then after a few months, my mom po, nagkataon nandito siya sa Philippines. So kinausap niya din po in person. Tapos wala po. Tapos si Kaloy din po, nag-try din po siya multiple times, way back pa. Nag-usap po kami ng like this po, sorry, ganyan-ganyan. Pero yeah. Ganun po talaga, I guess. Tsaka si Kaloy po has naman connection po sa sibling niya, tsaka sa dad niya. So okay naman po. I also have connection po sa dad niya. Nakita ko po nga po siya before mag-Paris Olympics. Sabi niya, magmahalan kayo, galingan niyo sa Olympics, ganyan. So then parang na-surprise din kami na, wow, what is this? Parang, anong nangyayari? Ano ang reaction mo pag sinasabing maybe you're a bad influence? It's okay po kasi alam ko naman po yung decisions mo ni Kaloy, sa kanya naman po nanggagaling eh. Never ko naman po siyang sinabihan, gawin mo to, gawin mo yan. Lahat naman po nangyayari sa buhay ni Kaloy, it's all him. Even yung nag-Olympic siya, yung na-achieve niya, it's all him. Well, meron silang sinasabi sa'yo, Ano po? fame whore. Nakuha mo yon? Parang sa akin po kasi nakapag-build na din po ako ng name way before ko pa makilala po si Kaloy. Oo nga, na-explain mo yan, di ba? Opo, nag-music ako, nag-content creation ako, ganyan. Nagkataon lang nga po na si Kaloy is a national athlete, ganyan. Tapos palagi kaming magkasama. So, doon nasasabihan po tuloy ako na gusto ko yung light po ni Kaloy. Mapunta din sa akin, which is it's not naman po. Andun lang naman po talaga ako to support. Ano ang secret para hindi ma-penetrate ng mga outside force yung totoong samahan? Pinipili din po namin kung ano yung isi-share namin online. So yung mga best moments namin po, it's all in private. So kung ano lang po yung nakikita nila online, yun lang po because yun yung gusto namin i-share. And also po, magkasama po kaming mag-pray palagi. Every night po. And every morning pag nagigising po. We're thankful agad na nagising kami or ginising kami ni Lord today. Ganun po. Anong laging prayer mo for Carlos? Pinag-pray ko po na kung ano yung pinag-pray niya is makuha niya or matupad ni Lord for him. Kung ano yung desires ng heart niya, makuha niya. Yes po. Paano kayo naging ganyan ka-strong? Yung mga challenges po talaga. Kaya we're grateful po na binibigyan kami ng challenges ni Lord ng mundo. Kasi we wouldn't be this strong if we weren't given those po. Paano mo hinahandle yung parang feeling na you and me against the world? Siya lang po talaga yung tinitignan ko eh. Like yung noise, parang nafe-filter ko once I look at him po, straight in the eyes. Paano kapag may weak moments ang isa't isa? I'm sure not all the time you're strong. Yes, not all the time si Carlos strong. Pray po talaga. Nakahiga or naka-sit down po kami and we would hold hands and we'd just pray. Tapos palagi kami pong may frequency music, parang healing music po na pinapatugtog pag kahit wala kaming ginagawa. Nasa bahay lang po siya, nakatugtog lang siya, matutulog. Pagkagising, nandun pa rin na nakatugtog lang siya. Oo, dapat meron kang kahit papaanong i-keep na spiritual life for you, for your own sanity. Yeah, yes. To keep you sane and also to keep you grounded and focused on what's real and what's not real. Yeah, yes po. Kasi minsan ang hirap i-differentiate na. Sobra po. Kasi sobrang ma-social media na yung mundo ngayon po. At saka yung trabaho mo is a content creator.
Yes, so Public. social media talaga, you have to put it out there. Pero mahilig din po kami mag-affirmations, like positive affirmations. We just put it sa YouTube, ganyan. Tapos yung nagsasalita po, puro positive lang. Na I can do this, my dream is ganyan. Ano yung favorite thing na ginagawa nyo together? Mag-travel po. Yeah, and mag-explore po talaga ng theme parks po. So every time na magpupunta po kami ng bagong country na we've never been to, gahanap kami kung nasan yung theme park na sikat doon sa country na yun, and we'd go there po. Paano mo siya i-describe bilang partner mo sa buhay? Partner in crime ko po talaga siya. Yeah. Lahat po ng ginagawa namin together po. Separate din yung mga personal goals po namin na gustong gawin, yung individual po namin, goals and outlook sa buhay. Pero yung mga things po na yung pang-araw-araw na ginagawa namin, we're really partners in crime. Ganyan. So, ilang years na kayo? 4 po. 4 years. Opo. What did you learn about yourself nung pumasok ka sa relationship na to? Kaya ko din po palang magbigay ng love. Kasi po, yung early childhood ko nga po, parang it was explained to me as tough love. So then yun lang yung alam kong love. So then nung dumating po si Kaloy, may soft and kind love pala. Na kaya ko palang magbigay ng ganong type of love. Minsan painful ang Opo, love, yeah, diba? ganun Ganon. po. Pwede palang maging masaya and Opo, calm. And pwede din po palang maging forgiving yung love. So, forgiveness. Yeah, every day po. Everyday forgiveness. Every day. Ang hirap i-practice, the forgiveness. Sobra po. Nahirapan din po ako nung unang-una po. May mga tao ka ba na na-forgive mo na in your life? Yeah, yes po, everyone. Your family? Yeah. Yes. Paano mo po. sila na-forgive? I guess it's also their first time living this life po. So then kanya-kanya naman po tayong journey. I guess hindi po nila sinasadya. It's their way of love nga po na sa pagla-love nila ng too much, I guess po. Hindi na nila na-control yung pag-treat sa akin po or sa kapatid ko po. Ganon. Parang they love you pero hindi nila na-express siguro? Na, In a opo, way na that is right for you, feeling mo? Opo, I guess. Oo. Yeah. Siguro love ka, may ganun love Opo, ka for pero... sure naman po, love naman po Yes. nila ako. Family. Lahat naman ng, siguro parents, love nila mga anak nila, kaya lang siguro iba-iba lang ng way ng pag-express ng love. Opo. And iba-iba rin ng way ang mga tao on how they accept Yung love na yun. the love, di ba? Kung Yeah. am I going to tolerate this kind of Yes. love or I deserve Different. a different kind of love, di ba? Opo, yeah. Sabi mo kanina na si Kaloy ang parang first ever relationship. Yes po, first ever talaga po. Yeah. Kaya talagang nilabad mo to, pinursue mo to. So, would you say na ito ang nakikita mong last din for you? Yeah, yes. So, sinasabi ko na po yan even way before po. This is my first and last. Yeah. Kasi po, wouldn't you look at a relationship as if it's your last naman? Like, you're not gonna have a partner or girlfriend, boyfriend because may hanapin pa akong iaasawa ko. Girlfriend ko lang to ngayon. Parang sa akin po, date to marry. Ay, paano yan? 2-time gold medalist, Olympics, champion. Mas malakas ang temptation pag ganyan, public figure. Yeah. Kung imagine mo, Yes, so- dati ikaw ang nag-message. Imagine mo ngayon kung Kaya nga. ilan ang nagme-message. Ilan ang sinisiraan ka na online. Opo. Ako na lang. Huwag na si Chloe. I'm sure yung mga ganyan, di ba? Sure po. So, paano nyo i-handle yun? Ako sa akin po, okay lang Kasi sa akin, nakaka-boost din po yun ng confidence niya na, I mean, people are admiring him po. And sa akin, and I'm happy for him. Kasi syempre, people are looking up to him na crush kita or gusto kita, ganyan. Hindi ka selosa? No po. There's no reason. Siya, po seloso also. ba siya? Hindi din po. Wala po sa amin po. Ganun. So, talagang yung relationship is built on security. Talaga may Yeah. security. Matibay po yung foundation po na nagawa po namin from the start po. Yan. Yes. So, kung ikaw naman ang tatanungin ko, what do you think works for you guys in handling and navigating this new fame, just new opportunities na dumating sa inyo, new life, 'di ba? Kasi for sure, nung umalis kayo, iba yung buhay nyo. Pagbalik nyo, Yeah, yes po. parang sumabog na lahat. Opo,
Naiyak na po ako kasi parang si Kaloy po, he would buy me. Mahilig po kasi ako sa malalamig na tubig. Like, binibilan niya ako ng yelo sa baba. Nilalakad niya lang yun sa baba po ng kondo namin. Naiyak ako na, oh, you're not gonna be able to do that for me anymore. Or kukunin mo yung food natin sa baba pag nagpa-deliver po kami ng food. Ano, naiyak po ako kasi parang we're Nagbago gonna, opo, parang yung simple life namin po. Hindi na simple na Hindi, yun. not so simple anymore. Oo, kasi ano na siya eh, Philippine pride na siya eh. Hindi mo na siya pwedeng pakuhanin ang delivery. Kunin mo yung delivery sa baba. Ikaw kumuha ng pagkain sa baba. Parang, ha? May dala-dalang groceries si Carlos. Ano ba yan? Baka mag-gymnast yan pa baba. Ako, ganun po. O, Yun diba? talaga yung iniyakan ko po. Hindi na, iba na ang Opo, buhay iba talaga. na po, opo. Talagang, pag nakita na siya sa labas, isang somersault naman siya. Eh. Di ba? Yung mga tao, isang stretching naman dyan. Nakita mo yun, di ba nag-trending yan lahat na mga public school Yung teacher, gumaganta po. yung mga banker, lahat na sila nag-training mag-gymnast. Nung nalaman nila kung gaano kalaki ang price na nakuha ni Carlos, lahat na nag-resign sa trabaho, mag-gymnast na lang sila. Lumaki kami. But that's just a joke, pero grabe yung training ng totoong athlete and ng gymnast before they get to that level. Yeah, yes. So, Nakita ko Carlos po talaga. is one of a kind. 1 in a million yan. Yung ganyang klaseng talent, perseverance, attitude, and gift from God. Yeah, yes. So, ikaw naman kung tatanungin kita, despite of everything na sinabi sa'yo, nilabel sa'yo, tinawag sa'yo, if there's one thing na gusto mong malaman ng mga tao about you, ano yun? I guess they think that I'm so tough po and so hard. Ganyan. But really, when I'm with my people po in Kaloy, I'm so soft. I cry at like the smallest things po. Like I would really give anything and everything sa people po ng mga mahal ko. What makes you cry? Kapag nagbibigay po siya sa akin ng letter, mahilig po siya magbigay sa akin ng letter po. Nakakaiyak po. Even how many times ko po siyang binasa na or nabasa, I would still cry at it. I'd look at it. Kasi handwritten po na letter. And then, nagde-DIY po siya ng flowers. Like from tissue paper. Tapos bibigay niya lang sa akin randomly. Mga ganun. But that makes me cry po. Just small things po talaga. Now, what makes you happy? Yung mga blessings po ni Lord po sa akin and sa amin po ni Kaloy. And also the people around us are also shared those blessings po. Mag-travel lang po talaga, experience this life po to the fullest po. Because we're not here naman forever. Ilan taon ka na? 22? 22. Grabe, 22. Ang bata-bata mo. Anong biggest lesson na natutunan mo at 22 years old? Sa dami ng pinagdaanan mo. Really fight for yourself po. Kasi even family or even the ones you love, kung hindi ka na nila nakokontrol or hindi ka na nila nakukuha na ng gusto nila from you, they're not gonna be there for you po. Nung nagtingin na ako sa sarili ko sa mirror, ako lang, I'm the only one standing there. Yun po yung natutunan ko na to stand up for yourself.